kung nasa Siargao ka and you want to experience a little bit more of Surigao del Norte, then going to Surigao City is a good idea. Pwede kang sumakay ng ferry from Dapa going to Surigao City. And it only takes around 2 hours. Actually, less than 2 hours kung sasakay ka ng ferry ng Evaristo and Sons. Yun yung pinaka mabilis na ferry. Before yung oil crisis, less than 500 lang yung pamasahe dito. But after the oil crisis, tumaas siya. So, the cheapest you can get is nasa around 500. So, sa Evaristo and Sons naman, yung economy nila, yung sinakyan ko was 520. Unlike dati na hiwa-hiwalay yung mga companies na na pagkukuhanan mo ng ticket. Ngayon, nasa isang area na lang sila. So, dun yung Evaristo and Sons. Tapos, dito naman sa may labas ng gate dito sa port is nandyan na yung ibang ferry companies. Nandyan yung JP Shipping Lines, yung Montenegro, Claire Edith, at saka yung isa pang operator dito, yung Vince Gabriel, Romance Road. So, pagdating ng Siargao, magbabayad ka ng 30 pesos na sanitation fee. Tapos, pag alis mo, magbabayad ka ng 10 pesos na environmental fee. Tapos may terminal fee ka na babayaran na 10 pesos din. Very basic lang yung amenities dito sa Dapa Port. So, ito yung pre-departure area nila. Yun, may sapat naman ng mga upuan for the passengers. Tapos, maaga din usually nagbo-boarding yung mga barko. Sa case ng Evaristo and Sons, I think around 1 hour before the departure time, nag-start na yung mag-boarding. And then ito pala yung labas ng anong tawag dito, ng pre-departure area. Ayan, pwede ka rin tumambay dyan kung gusto mo ng sa labas tumambay. Tapos yun, makikita mo, yan yung mga lancha. Yan yung Romance Road, Vince Gabriel. So yan, fast craft naman yan, pero lampas 2 hours yung biyahe. Mga nasa 2 hours and 15 minutes yung biyahe ng mga yan. May earlier pala dito sa sinakyan ko, yung sa Evaristo and Sons. So yun yung Romance Road, pero I opted na sumakay dito nga sa Evaristo and Sons. Kasi mas comfortable siya for me. Tapos, ito na nga, pa-boarding na kami. Ayan, yung Montenegro naman, Roro yan. So, kung may dala kayong vehicles, yan yung sasakyan nyo para for the vehicles and foot passengers. So, kahit na wala kang dalang sasakyan, pwede rin sumakay dyan. Meron naman silang area dyan for foot passengers sa may taas ng ferry. So, mas mura yan kasi mas matagal yung biyahe niyan. Nasa around 3 hours yung Montenegro from Dapa to Surigao or Surigao to Dapa. And again, mas mura nga siya kasi mas matagal naman yung biyahe. Kung hindi naman kayo nagmamadali at saka kung yan yung maaabutan nyo, yan pwede nyo sakyan yung Montenegro Shipping Lines. Pero kung gusto nyo ng mas mabilis, itong Evaristo and Sons kasi less than 2 hours lang. Kung galing kayong Dapa papuntang Surigao or Surigao papuntang Dapa, less than 2 hours lang yung travel time. Either dito sa Shan Ferry 2 or dun sa Nathan Ferry. Basta yung fast craft ng Evaristo and Sons kasi meron din silang Roro, guys. May once a day sila na Roro trip from Surigao to Dapa and Dapa to Surigao. Tapos dito nga ako sa economy class sa non-aircon. Mas pinili ko to kaysa tourist class kasi yung tourist class sa baba, air condition nga siya, pero parang nasisikipan ako dun kasi nasa baba siya ng boat. So at least dyan sa economy class, nasa taas siya, open air. Hindi naman mainit masyado.
time na yon. Pero mas gusto ko yung nakikita ko yung labas ng barko at nakikita ko yung paligid ko. So I opted na dito nga sumakay sa sa economy class. Yung Nathan Ferry naman, I think wala siyang economy class, wala siyang open air. So pag ganon, I usually opt for business class. Anyway guys, yun lang for now. Ang pamasahe pala dito nasa 500 plus. So yun lang for now, and until next vlog, amping!